DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay #1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandigan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandigan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kasama, ayon po sa Department of Health Administrative Order 2014-0030 na inilabas po noong September 2014, bawal ilagay sa mga pakete ng pre-pack food products ang mga kasulatan at litratong maaring magbigay po ng maling impormasyon, mapalinlang at walang basehan ng health at nutrition claims. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Pag-usapan natin ang iba't ibang health at nutrition claims. Hindi natin makakasama mga suki, mga kanutrisyon ng ating ninang sa wastong nutrisyon. National Nutrition Council Executive Director 4 at Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Pero alam ko nandyan si Ma'am Bernie at nagbibigay ng moral support sa programa. Ma'am Bernie, miss ka na namin dito sa programa. Pero mga kasama, nagbabalik naman ang Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council sa National Capital Region na si Miss Milagros Elisa Federizo. Magandang hapon po, Ma'am Mila, at welcome back po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon sa iyo, Rod, at magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig. May tanong ako sa iyo, Rod. Sige po, Ma'am. Kapag nag-grocery ka, napapansin mo ba yung mga label sa mga pagkain? Yung may mga nakalagay na low fat, sugar-free, high in fiber, rich in calcium. Ito yung mga halimbawa ng nutrition claims, Rod. Opo, yung nasa likod ng label yan, Ma'am. Opo, yung mga nutrition facts nakalagay. Oo. Kung minsan nasa harap. Sa harap yan. Okay. Yun. Opo. Pero bakit nga ba may mga ganitong label sa mga produkto? Una, marketing strategy yan ng mga food manufacturers para mabenta ang kanilang produkto. Ang good side naman ito ay nakakatulong na maging mas health conscious ang ating mga consumers. Kaya naman, dapat matalinong mamimili tayo, Rod. Kailangan wais tayo at hindi tayo basta-basta naniniwala sa health and nutrition claims. Meron pa nga, nagsasabing rich in fiber. Yes. Sa harap yung mga ganong klase. Now, ang ahensya mga kasama ng ating pamahalaan na nangangasiwa sa health and nutrition claims ng mga pagkain ay ang Food and Drug Administration. Kaya naman, sa talakayan natin ngayong hapon ay makakasama natin si Miss Pilar Marilyn M. Pagayunan, Director 4 po ng Center for Good Regulation and Research for Food Regulation and Research ng Food and Drug Administration. Po, magandang hapon po, Director Pagayunan, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Ay, magandang hapon din po, Rod, at sa lahat ng mga tagapakinig ng programa nyo. You can call me na lang Marlene. Ma'am Marlene, Director. Po. Para Alright. Ma'am Marlene, kasi napakahalaga po ng ating talakayan ngayong hapon. Sabi nga kanina ni Ma'am Mila, ito yung mga nakikita natin sa label sa harap, no? At this is part of their marketing strategy. Ang tanong dyan, totoo kaya to na low fat, rich in fiber? Ano po bang ibig sabihin ng health claims? Opo, Director, nutrition claims. At ano po yung karaniwang pinagbabasehan ng mga ganitong klaseng claim, Ma'am? yung nutrition claims po kasi, yun yung nagsasaad. Usually nakikita natin yan dun sa pakete ng
produkto ng food product na pre-package, yung pre-pack in advance na, yung may container na siya, nakikita nyo sa grocery, nakikita nyo rin po yung mga nutrition claims na yan and health claims sa advertisement. May nakikita ko sa print ads, even sa kanilang TV ads. Pero bago naman yun po bigyan ng bago naman siya makapag-advertise, dumaan po yun sa FDA. Kasi kung hindi po, hindi sila papayagan naman ng ating ASC, yung Advertising ASC Council. So, yun po yung in charge sa mga, bago ka mag-promote sa TV, kailangan ka kumuha ng permit. So, mayroong koordinasyon ng FDA at saka yung ASC. So, ang nutrition claims po, hindi po rin nalilimit dun sa, yung sinasabi niyo mga low fat, so yung dami or level nung nutrient na yun. Ano ba sa Tagalog? Yung kunwari, fat, sustansya, fat, protein, carbohydrate, di ba may macronutrients, tapos may micro, vitamins and minerals. So, meron po tayong rules dyan, bago po natin payagan, meron pong ina-adapt ang FDA, kasi kailangan po bago kayo lagay sa pakete ng ganong claims, kailangan kayo may certificate of product registration. At doon po sa pagbigay ng certificate of product registration or yung tinatawag namin na CPR, kailangan i-evaluate namin ang labels. So, part po yun ng evaluation. Ng proseso. So, talagang dumadaan ito sa mahaba-habang proseso bago nila makuha yung permit at pwede nilang gamitin yung claims. Opo. Hindi naman mahabang proseso, but part ng process namin is to i-evaluate namin yung labels po. So, isa-substantiate, may support na pong certificate of analysis. Pag sinabi mong ang protein mo ay 15 grams o 5 grams, so dapat may opo. Unless na manloko naman sila bago nila i-place sa market. So, may monitoring din naman ng FDA. Marilyn, ano po yung mga kadalasang health at nutrition claims at saan po ito makikita? Yun nga, yung kunyari, rich in fiber, high protein, sugar-free. So, those are nutrient content claims. Kasi sinasabi mo lang kung ilan ang isang nutrient, pero ika-qualify mo siya sa, may adjectival siyang qualification like rich, good, high. So, before na ma-aproban yun po, meron tayong regulation. So, ina-adapt natin yung sa Codex standard. Ina-adapt po natin yung level na yun. Kunyari, pag sinabi mong fat-free, dapat 0.5 grams ka per 100 grams ng produkto ng pagkain. So, marami po. Pag sinabi mong sugar-free, meron din. Meron ding low-calorie, high protein, kunyari, high source or source ng isang vitamina, source in vitamin, high in vitamin. So, meron po tayong level na yun yung ginagamit namin basihan. At kailangan mapatunayan or masuportahan ng certificate of analysis for that particular na nutrient. Talagang siya ay mas mataas. May content na ganun din sa produktong bibili ng consumers. Meron pa rin pong isang mapapansin mo, may reduced fat. Yun naman ang sinasabing comparative claim. Kino-compare mo siya sa isang produkto na halos pareho sila pero mas mababa pa siya doon sa produktong yun na parehong pagkain po. Okay. Pero ano naman po yung kadalasang nagiging problema, Direktor? At misconception po, lalo na sa ating mga consumer pagdating po sa ganitong mga claim? Ang problema po natin, Sir Rod, kasi minsan, kunwari, may sinasabi doon na, kung health claim kasi, minsan po, hindi lang yung level ng nutrient, kundi may relasyon doon sa kalusugan natin na nakakabuti. So, akala nung mga, kunyari, may medical condition yung isang consumer, so akala nila sagot na yun para sa kanilang kondisyon na hindi naman dapat, kasi hindi naman gamot yun yung pagkain. So, yun yung ganung mga misconception na
pwedeng nakakasama kasi ayaw na nilang inumin yung gamot. So, yun po. Kasi may mga juice drink din na patog dahil sa sinasabi rich in fiber. Nagpapapayat ito, yung mga ganong klase. Nasa label pa yon. Ay, pagpapayat, hindi namin po ina-approve din kasi hindi naman siya gamot. So, pag may mga ganun po, challenge po sa FDA na i-monitor namin yung produkto at siguro kayo ring mga consumer, kung meron kayong napapansin, pwede nyo pong i-report sa FDA para kami po mag-investigate at kasi may mga sanction din po yung nakaakibat kung hindi naman namin in-approve, pwede pong i-recall yung produkto, may mga administrative fine naman po na pwedeng ipataw po sa mga produkto. At saka yung sa kumpanya. Sa kumpanya mismo. Kasi siya yung gumagawa. Sundan ko yung sinabi mo, Rodo, yung nutrition claim na hindi naman, wala siyang basihan, pero nakakalusot. Ano po yung masamang epekto na pwedeng maidulot nun, mga nutrition claims na yun na nakakalusot? Yun nga, nakakalusot. Ibig sabihin, mini-mislead mo yung consumer. So, delikado sa kalusugan. Hindi naman siya delikado. Actually, kasi nga, informasyon yun sa di ba? So, mula dun sa informasyon, dun kakukuha ng kung ano ba ang, kunyari, meron kang kailangan mo ng low sugar dahil nga meron kang medical condition. So, pag nag-claim yung isang company o yung produkto na hindi naman totoo, di syempre i-patronize na yun, pero in fact para hindi naman pala siya low in sugar. So, delikado in a sense kasi pinapatronize nung isang consumer na may medical condition, hindi naman pala totoo na mababa yung sugar ng produkto. Nangyari, panluloko na. At the same time, nagkakaroon ng mas lalong mas magiging posibleng lalala pa yung kanyang sakit. Tsaka isa pa, yun nga, hindi na nga sila, lalo na yung sinasabi ko sa food supplement naman yun na akala nila yun na yung sagot dun sa kanilang condition, pero hindi naman yun talaga gamot. Kasi pagkain lang po tayo hindi wala naman tayong therapeutic na dapat sagutin ng pagkain kasi otherwise gamot na siya. So Director, anong patakaran rito o guidelines ng FDA sa mga sa pag-regulate po ng health at nutrition claims ng mga food products po? Yun nga po, nabanggit ko na meron tayong Codex Alimentarius Commission na standard on the use of the health and nutrition claims. So, inadapt po yun ng FDA. Pero, kung meron po dun sa pag-adapt po namin, kung meron po tayong dietary standard, for example, yung parang RDA, recommended daily allowance, pero ngayon, di ba, recommend PDRI na tayo. RENI po. RENI, tapos may PDRI. So, yun yung kailangan natin na amount para sa vitamin A. So, yun yung ina-adapt natin. Kasi yung codex po, ibang value nila, nutrient reference value naman. So, dapat ang ating gagawing standard, dietary standard, yung para sa Pilipino, diba? Yung ating tinatawag na recommended energy and nutrient intake. Yeah, para ikaw ay maging normal functioning, ito yung kailangan mong level ng isang nutrient, yung protein mo, dapat ma-achieve mo to, ma-reach mo yung ilang 100% of that, diba? May ganun pong kunyari, sa vitamin C, kailangan mo ng 75 milligrams sa isang araw. So, yun po yung binabatayan ng FDA, pero yung dapat at least 5% of the RENI. So, yun po yung ginagamit namin. Saka, Ma'am Marilyn, dapat i-emphasize natin, na kung meron man tayong tinitik na mga food supplements, dapat hindi natin ititigil yung gamot na prescribe ng doktor para dun sa sakit ng isang pasyente. Kasi yun nga, delikado yung mga health and nutrition claims kapag nakalusot at napatunayang hindi naman siya totoo, mamimislead ang ating mga consumers. Rod, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ibibigay ko muna ang ating nutrition word para sa linggong ito. Ang ating word for the week ay fat-free. Ang fat-free ay isa sa mga uri ng nutrient content claim na ginagamit sa mga food product. Maaring gamitin ang claim na fat-free sa isang produkto kung ito ay mayroon lamang 0.5 grams o mas mababa pa na fat content kada serving.
Isang paalala pa po, ang produktong may fat-free claim ay hindi nangangahulugang ito ay calorie-free. Dahil kahit halos walang fat ang nasabing produkto, maaari pa ding makakuha ng calorie mula sa protina at carbohydrate na taglay nito. Maraming salamat, Ma'am Mila, para sa word for the day, fat-free. Ayun. Mga kanutrisyon, kung kayo po ay gustong magtanong kay Direktor Pagulayan, mag-text. Kayo po ay mag-text na po sa 0921-431-1044. Pagayunan, sorry po. Naku, nakamali ko dito sa script ko. Ulitin ko lang po yung ating smart number ay 0921-431-1044. Ang Globe naman ay 0927-650-6795. Hindi kayo tumawag po sa 8822-374. Maki-interact din po kayo sa amin sa hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6 at i-add nyo rin po kami sa inyong circle sa Google+. Sa mga may access sa internet, pumunta kayo sa YouTube channel na Radyo Mo sa Nutrition Year 6 para mapanood itong episode natin, pati na rin po yung mga dati nating episodes. I-check nyo rin po ang website ng National Nutrition Council sa nnc.gov.ph. At mga kasama sa mga walang radyo pero may internet naman at cable, abay mapapanood nyo din po kami sa Ustream DZXL Online TV. Pwede nyo din pong i-download ang ating application ng RMN TV sa Google, mga kasama, at sa Signal Digital TV Channel 209 at sa Dream Cable TV Channel 5. Sa social media naman, i-like ang Radyo Mo sa Nutrisyon at NNC Official sa Facebook. Radyo Nutrition naman sa Twitter. At Ma'am Mila, ito oras na para tayo magbigay ng libreng load, mga kasama. Dun sa mga nag-aabang po sa kung ano ang aming tanong para po sa libreng load, eto na. Ma'am Mila, ano po yung ating tanong? Bawat winner po rito ay makakamit ng 100 pesos na cellphone load. Pero pananabikin muna natin sila dyan sa contest natin. Mayroon po tayong katanungan mula sa isang texter. Okay, sige. Ayan, Marilyn, ito po ang kanyang tinext. What if imported yung food product? What is the process for checking the contents? Ito po ay galing sa ating tagapakinig. Ang pangalan po niya ay Glo. Pag imported po yung produkto, ini-evaluate din po namin yung label niya ng product. Using po, ginagamit po natin yung sinabi ko kanina na guidelines namin na adapting codex at saka yung RENI po, yung based na nutrient reference value. So, kasi meron pong declaration din yun. So, kasi meron po silang binibigay na affidavit of undertaking na ang kanila pong nilagay sa label ay talagang tama. So, ang gagawin naman po ng FDA para ma-check, we will monitor yung produkto na yun and ipapatest po sa laboratory. So, that's part ng aming food control activities for the imported products kasi hindi naman dapat lahat, hindi naman natin lahat kaya ito-test bago magbenta, diba? So, ang FDA kasi nga is more on post-marketing surveillance po ang aming ginagawa. So, although may certificate of product registration din bago ibenta. Okay. So, it's good to know, Rod, no, kahit na imported products yan, mayroon din tumitingin katulad ng FDA para tingnan kung totoo ba yung health and nutrition claim. So, maganda po yun. Patuloy pa rin yung ginagawang monitoring. Yes. Kasi marami pa namang mga nakikita natin ngayon sa mga groceries, yung mga produkto po na hindi galing, even sa mga palengke, meron na rin mga imported na produkto po. Although sir, challenge nga sa FDA kasi syempre ang dami mga produkto. So, kasi pag meron kaming pre-marketing approval, yun nga, bago ka magbenta ng isang produkto na imported, dapat may certificate of product registration. Ngayon kung may nakikita kang nakakalusot maybe kasi syempre yun yung mga under yung illegal bang tamang term doon. So, hindi natin may iwasan na talagang may ganung mga
mode na pwede silang mag-import pero hindi dumadaan sa FDA. So kaya nga meron kami mga monitoring, may mga regional field offices naman ang FDA na from time to time kumukuha sila sa distribution sa mga outlets at pinapacheck kung yun nga po kung may registration ba yan. Pag wala, then yung sanction pwedeng i-recall. So yun po yung mga, at saka yung pag may health and nutrition claim at hindi talaga namin na-approve yan, siguro may napapansin kayo sa website namin, may mga advisory na pinaparecall na certain anong produkto na to at huwag kayong maniwala kasi hindi naman to in-approve ng FDA na ito ay nakaka-promote or How about complaints dito po sa mga imported meron din na po mga produkto? meron din po kaming mechanism na you can just report siya tapos sa info@fda.gov.ph. Pwede po nating bisitahin yung website. Meron po kasi doon mga informasyon na pag nag-report ka, pwede ka mag-report through email. Mayroon pong address doon. Online Hindi po. ko lang makabisa masyado. Pero mayroon pong ganong mga mechanism na para tulungan din si FDA kasi sa dami ng produkto na health product na aming monitor or under our jurisdiction, hindi lang pagkain, di ba? Paano, Ma'am Marilyn, paano po kung, diba yung sa label, kasi imported, foreign po yung language na ginamit at hindi mabasa ng ating consumer, ano po yung pwede natin gawin? I-report nyo na lang po sa amin, tapos may kakibad na kaparusahan. Pero pag dumaan po kasi sa amin yan, hindi namin yan bibigyan ng certificate kung talagang hindi namin maintindihan. So, madideny siya. So, dapat wala siya sa Pero ang dami tayong mga nakikita mga produkto na hindi natin maintindihan kung ano yung sinasabi sa label. Dinidiscourage po ba ng FDA na bumili ang ganitong klase mga produkto na Opo, kasi kung ikaw naman ang consumer, hindi mo naintindihan. kung ano na mga sinasabi doon pero pagkain yung binibenta? Pero for the produkto. meantime, sir, sana meron ding stick on label na yung corresponding English translation for the meantime. And then before bago nila ibenta, minsan binibigyan din namin ng konsiderasyon kasi minsan, diba, kailangan mo rin magkaroon ka ng, alam mo yun, yung ibabalance mo rin yung sa trade naman po, na trade na aspeto. Ang dami ko. Pero doon sa mga Korean mga tindahan, ma'am, kasi di ba may mga ano din sila mga pagkain na produkto? Opo. Oo. Mga Korean language. Opo, Pero Korean. pag dumaan ka sa Dumaan amin, may sa FDA. English translation po doon. Pero siguro, pag lumabas nga po sa market, yun po yung nagiging problema. So, kailangan natin ng monitoring talaga dyan kasi hindi nga natin maintindihan. Alam mo, Rod, very interesting talaga yung topic natin. Marami tayong nare-receive ng mga questions sa ating mga tagapakinig. Ito naman po ay galing sa isa nating tagapakinig. Ang kanyang mobile number ay 0999-750-3328. Ma'am Marilyn, ito po ang kanyang katanungan. Good PM po sa inyo. Ano po ang dapat gawin ng mga consumer to ensure the nutrient content claim ay valid? At ano po ang dapat gawin ng government para makasiguro ang public na ligtas, healthy, and nutritious food ang makikita sa mga grocery and market? Ang pangalan po niya ay June. Siya po ay online student ng Stanford University sa Child Nutrition and Cooking. Aba? Galing. Hindi nga po sa ngayon, dapat po lahat na dumaan sa FDA para ma-check natin kung talagang totoo yung kiniklaim sa produkto. Kasi kung hindi po siya totoo, hindi siya magkakaroon ng Certificate of Product Registration. Kung may makikita man sa supermarket na hindi po na-approve ng FDA, then yun nga po, ini-encourage din namin na tulungan din kami na mag-report sa amin para mabigyan namin ng kaukulang investigasyon para mapatawan ng parusa yung magsasamantala at hindi totoo yung sinasabi sa claims kasi dapat magtulungan. Magtutulungan talaga tayo para although ngayon meron kami ginagawa na pre-marketing approval nga po lahat ng mga produkto sa merkado, lalo na sa mga supermarkets. Alright, so mamaya abangan po mga kasama ang numero na kung saan pwede silang tumawag kung may mga complaints sila, ma'am, no? Sa FDA.
Alright, for the meantime, text na ba tayo? Alright, dahil kanina pa inaabangan din Nabitin yung sila. ating mga kanutrisyon sa tanong para sa 100 pesos na cellphone load. Again, ulitin lang natin, ma'am, dahil ang dami nga nagpapadala ng kanilang mga katanungan. Still, you can send your questions, mga kasama, sa ating programa, especially sa ating topic ngayong hapon, sa ating smart number sa 0921-431-1044. Ang globe naman ay 0927-650-6795. Ngayon, Ma'am Mila, ang tanong para sa ating 100 pesos na cellphone load. Ang tanong, mga kanutrisyon, magbigay ng dalawang halimbawa ng nutrition claim sa mga produktong pagkain. Ako, napakadali. Anim po ang mananalo ng tig 100 pesos na cellphone load. Kung kayo ho ay sumagot ng tama sa aming tanong. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format, ang inyong full name, eksaktong address, ilagay ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. At syempre, inyong sagot at isend po sa 0908-579-6898. Sa ating pong pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang talakayan tungkol sa mga health at nutrition claim ng mga produktong pagkain. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Kumainment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Bilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy, hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Mga kasama, welcome back po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Kasama pa rin natin si Director Pilar Marilyn Pagayunan ng Food and Drug Administration. Alright, balik ho tayo sa ating talakayan. Director Pilar, ma'am, no, paano po ba malalaman ng isang consumer kung lehitimo po ang isang claim na bibilihin niyang produkto? Meron po bang selyo o logo o kaya naman ay may tamang format po ba na sinusunod sa lahat ng uri ng produkto? Kasi basta na lang nakikita na rich in fiber, di ba? Low fat, yung mga sinasabi. So, paano niya masisiguro na totoo yun, yung mga sinasabi doon at hindi panlilang lang o panloloko? Sinasabi nga kanina sa intro, parte yun ng kanilang marketing strategy just to attract yung consumer. Opo. Sa ngayon po kasi, Sir Rod, wala po tayong logo o selyo. Pero ang sa ngayon kasi, pwede mo namang malaman kung lehitimo yung produkto. Although, sa mga bangketa siguro hindi natin masisiguro. Pero, as of now, siguro ang ma-advise natin yung sa mga legitimate sources talaga. Kunyari, kung ang produkto mo ay hindi mo maintindihan, so magdududa na po. So wala hong logo ng FDA na nakatatag doon na pasado sa stand? Wala pa po isang logo talaga, pero meron po kaming sa food supplement, naglalagay po sila ng FR number, food registration number. Sa bottled water din merong FR number, pero dun sa mga ordinary na kailangang check nila yung pag imported dyan, dapat mayroong declaration kung sino ang distributor, sino ang importer. Kasi pag wala, magdududa na po ang kasi po nilay-nilayan pa natin na maglagay talaga ng logo kasi minsan yung iba naman nating mga manufacturer, magkakaroon po tayo ng mga technical buyers sa trade. Alam mo yun, yung merong ang produkto hindi mabibili dahil nga hindi tayo pareho, hindi tayo harmonize. Although sa ASEAN naman po, may initiative po ang mga ASEAN din na ipareho sana ang nutrition format, mga ganito. Lahat ho ba ng mga produkto na nagsasabing FDA approved ay aprobado ng FDA?
Kasi may mga produkto na sasabi FDA approved. Yun po yung dapat na assumption natin. Pero although may mga, di ba, may meron namang nananamantala. Pero, sir, meron kaming website Opo. na nakalagay doon yung list of registered. Na aprobado ng FDA. At bigyan daan natin itong tanong ng ating isang tagapakinig, no? Galing sa, ang kanyang cellphone number ay 0999-319-8148. Ang tanong po, is it true na may formalin ang corned beef? Among others. Yung po mga, natin, mga canned goods. Totoo po ba na mayroong formalin ang corned beef? So, hindi na yan nutritional. So, ano na po yan, contaminated Nakakatakot to. Sa ngayon po kasi, ang formalin, ban po yun, hindi Hindi siya dapat. So, yung corned beef ngayon is under the jurisdiction po ng National Meat Inspection Service. Pero, ililipat po yun sa FDA by July Okay. 2016. So, kung sinabi mong totoo may formalin, hindi dapat na may... So, pwede nating ipacheck po. Opo. May caller tayo sa ating linya na gusto ding magtanong ngayong hapon sa ating programa. Ber, anong pangalan ng ating caller? Hello? Nandiyan na ba? Alright. So anyway, oo. Ready na ang ating caller? Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, sir, sino po sino, sir? Ray po. Si Sir Ray. Taga saan po kayo, Sir Ray? Tanay po. Taga Tanay. Okay. Ano po yung tanong nila kay Director sa timbisita ng hapon po? Yung Buamera juice and coffee. Ano ho yun? Buamera. Coffee at juice. Oo. Okay, ano naman po yung tanong po ninyo tungkol dyan sa kape at juice? Totoo po bang nakakatulong sa paggaling ng may sakit? Kasi ito yung imported, Ano ho ba yung claims nila sa kanilang produkto, sir? wala naman po nakalagay na FDA approved eh. Walang nakalagay na FDA approved. Apo. Pero ang sinasabi, nagpapagaling ito ng sakit. Oo. Oo. Ay, Ma'am, opo. Tsaka yun pong ini-introduce po ng isang artista. Yun nung panahon ng martial law. Sir Ray, ano to? Imported o lokal na produkto lang? Ano yan eh, yung imported sa galing daw to sa halaman, fruit extract from Papua New Guinea. So, yung ginamit na ingredient ay imported. Apo. Pero yung produkto ay local. Inaluan na lang ng local. Sir Ray, kung meron pong claims na nakakagamot, Opo, yung kape at juice. hindi po kasi kami nagbibigay ng ganong approval sa mga produkto ng na pagkain. Kasi kung merong ganon, hindi na po dapat pagkain kundi gamot na po siya kasi nakakagamot eh. So, hindi siya na-aprobahan. Pero, i-check ko na lang din po. Siguro kunin ko na lang po yung number ni sir. Tapos, i-check ko po sa opisina yung binabanggit ng product. Opo. And kami na lang ang mag-email o mag-usap para i-check natin yung sinasabi niya kasi Nagputo sa mall eh. Saka sa iba-ibang cooperative store. Okay. so Available doon. networking. Baka mga herbal to. Opo. Tama po. Sige po, sir. Maraming salamat po, Sir Ray, sa pagtawag, ha? Apo. Salamat. Opo. Alright. So, yung kape daw at juice na sinasabi nagpapagaling ng sakit. Kaya di ba, ma'am, may disclaimer yung mga commercial. Ay, ito ay hindi gamot. Malinaw yun ang sinasabi doon sa no approved therapeutic claim. Yes. Opo, ma'am. Mamila. Oo. Ang haba ng talakayan natin. Very interesting talaga yung topic na ito. Oo. Kailangan siguro may part 2. May part 2. Okay. So, kailangan ko nang mag-recap, Rod, ng ating mga napag-usapan. Sige po, Mamila. Kahit po. Ang mga food product na mabibili sa mga pamilihan ay kadalasan mayroong mga health at nutrition claim. Ang nutrition claim ay nagsasaad ng dami ng energy at nutrient content tulad ng fats, protein, carbohydrate, fiber, vitamina at mineral.
Ang health claim naman ay nagsasaad na ang isang component ng produkto ay may benepisyong hatid sa kalusugan. Upang masigurong tama at ligtas sa mga consumer ang mga produktong may health or nutrition claim, pinapatupad ng Department of Health sa pamamagitan ng Food and Drug Administration ang mga alituntunin sa tamang paggamit ng mga claims na ito. At mga kasama natin ngayong hapon sa talakayan si Director Pilar Marilyn Pagayunan po ng Center for Food Regulation and Research ng Food and Drug Administration. Maraming salamat po, Director Pagayunan. Huling paalala po sa ating mga kanutrisyon. Maraming salamat din sa inyo sa pag-imbita. Siguro ang masabi ko lang sa mga tagapakinig at bilang mga consumer, siguro maging din tayo, vigilant na mapanuri, hindi agad-agad naniniwala. Kasi pag pagkain yan, hindi yan nakakagamot. Nakakatulong lang yung isang nutrient dun sa isang specific na vitamin A, pero hindi siya yung cure-all, di ba? Kasi yun yung nasa isipan ng mga tao, hindi na sila mag-iinom ng kanilang mga medications. So, sana iwasan yun kasi hindi siya nakakabuti. Maraming salamat po, Director Marilyn. At marami po kami natutunan mula sa inyo. Sigurado may part to. Yes. At I'm sure, excited na malaman ating mga listeners sino ba ang nanalo ngayong to. Ito na Rod, ang anim na nanalo ng tag-100 pisong cellphone load na nagbigay ng tamang sagot sa ating text question of the week na magbigay ng 2 halimbawa ng health and nutrition claims sa mga produktong pagkain. Rod? Alright. Eto na sila, mamila ang ating 6 na winners of 100 pesos na cellphone load. Ang unang winner ay mula po sa Batangas, si Francisca Adelantar. Congratulations! Panalo ka ng 100 pesos sa cellphone load. Pangalawang winner natin ay mula pa po sa St. Peter, Dasmariñas, Cavite, si Gerald Escuata. Pangatlo ay si Ronald Labastida ng San Nicolas, Pangasinan. Ang pang-apat ay si Michael Casimiro ng Baliwag, Bulacan. Ang panglima ay si Eunice Estrada ng Project 6 Quezon City at ang ating pang-anim ay si Arden Condrillion ng Villa Sabina Subdivision, Talipapa. Alright, saan yung kanyang Talipapa? Saan to? Taga saang lungsod. Talipapa. Basta taga Talipapa po siya. So congratulations po sa ating 6 na winners na nanalo po ng tig 100 pesos na cellphone load. Congratulations po sa ating winners. Yes, at doon mamila sa mga gusto pa pong magtanong. Pero dahil sa medyo wala na po tayong oras, huwag ho kayo mag-aalala. Pwede pa rin po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at yan po ay sasagutin po ni Director Pagayunan sa tulong po ng ating production staff. I-text lang po inyong tanong dito po sa ating cellphone number sa 0908-579-6898. Text na po kayo, mga kanutrisyon. At muli po tayong magsasalo-salo sa isa na namang malusog na talakayan sa susunod na Sabado sa ganap na 12:30 ng tanghali dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa DZXL 558. Mga kasama, tandaan po dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawain kumukontra sa mabuting kalusugan. Gustong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Sa ngalan po ng ating ninang ng Gustong Nutrisyon, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, Ma'am Bernie Flores. At ako naman po. Ito po ang inyong lingkod, Milo Federizo. Sige po, ma'am. Nagmamadali na. Okay. At ako naman po si Rod Marcelino, kami po inyong kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Ma'am Bernie, sa susunod na Sabado siguro makakasama na natin si Asig Bernie, mga kasama. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.